Muling umikot ang atensyon ng publiko sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan humarap si Diskaya, dating mayoral candidate ng Pasig at kilalang kontratista na nasasangkot ngayon sa malalaking kontrobersya kaugnay ng mga flood control projects. Naging mainit ang pagharap niya dahil ilang araw bago ang hearing, naglabas ng arrest order ang Senado laban sa kanya matapos siyang hindi nakadalo sa unang pagdinig. Sa kabila nito, dumalo siya kahapon upang linawin ang mga paratang at sagutin ang mga tanong ng mga senadora. Isa sa mga pinakamabigat na issue at ibinato kay Diskaya ay ang pagmamay-ari at pagkokontrol ng napakaraming construction companies na sabay-sabay umanong sumasali sa mga bidding ng iisang proyekto. Inamin niya sa harap ng mga senador na hawak nila ng kanyang pamilya ang hindi bababa sa 9 ng kumpanya kabilang ng Alpha and Omega, St. Gerard at St. Timothy Construction. Para sa mga senador, malinaw itong indikasyon ng conflict of interest at tila paraan upang monopolyo ang mga kontrata. Subalit iginiit ni Diskaya na siya mismo ay largely devastated na karamihan sa mga kumpanyang ito at aktibo na lamang siya sa Alpha and Omega Construction. Ibinahagi rin niya ang timeline ng kanilang operasyon na nagsimula noong 2012 sa mga maliliit na proyekto ng DPWH bago tuluyang lumawak at nakakakuha ng mas malalaking flood control contract simula noong 2016. Gayunpaman, nanindigan ng ilang senador na may malalim na irregularidad sa paraan ng pagkuha ng kanilang mga proyekto at posibleng may kasamang ghost projects. Naging highlight din ng hearing ang pagtatanong tungkol sa viral na panayam kung saan sinasabing ipinagmamalaki ni Diskaya na nakabuo na siya ng kanyang unang bilyon mula sa mga kontrata ng gobyerno. Malinaw at diretso ang kanyang sagot. Peke at splice daw ang naturang video na ginamit umano para sirain ang kanyang reputasyon. Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang ilang miyembro ng committee at ginamit ang pagkakataon para questionin ang kanyang kayamanan. Dagdag pa rito, pinuna rin siya ng pagkakaroon ng hindi bababa sa 28 luxury vehicles na makikita sa mga viral na video at social media posts. Ayon sa mga senador, hindi madaling ipaliwanag ang ganoong karangyaan, lalo na kung iuugnay sa mga proyektong pinupunduhan ng kaban ng bayan. Para kay Diskaya, malinaw na bunga lamang ito ng tagumpay ng kanilang negosyo, ngunit para sa committee, ito ay patunay ng pagkakaroon ng disproportionate wealth na dapat busisiin. Sa kabuuan, ang hearing ay nagtampo, hindi lamang ng depensa ni Sara Diskaya, kundi pati ng matinding pagkakadismaya ng mga senador sa tila paulit-ulit na pattern ng mga kontraktor na nakikinabang sa sistemang puno ng anomalya. Bagaman nagbigay siya ng paglilinaw at pagdepensa, nananatili pa rin bukas ang tanong kung may pananagutan siya at ang kanyang pamilya sa mga di umano'y ghost projects. Sa mga susunod na linggo, inaasahang lalalim pa ang investigasyon ng Senado upang matukoy kung haharap siya sa mas mabigat na kaso o posibleng pagkakakulong.